Isang kababayan nating OFW sa Czech Republic nagbahagi ng pagka-stress at pagkadismaya sa kanyang BDO account dahil ang pera daw na inipon niya sa nasabing bangko ay kusa daw nagbabawas na wala siyang kamalay-malay. At ayon kay kabayan na halos 100,000 pesos ang nabawas sa account niya. Grabe, pambihira, nakakainis, nakaka-alarma. Nandito ako ngayon sa Czech Republic. May BDO account ako. Pagtingin ko sa BDO account ko, may bumawas. Unang bawas sa BDO account ko. Nagulat ako, sobrang nagulat. Bumawas noong unang bawas niya. Unang bawas doon sa sa loan nakalagay dito BDO Consumer Loan Payment Promissory Note number. Ang kinuha ng pera ko 32,957.50. Ang unang nakalagay dito, BDO Consumer Loan Payment, nakalagay. Wala akong kinukuha, wala akong ginagawa sa account ko. Nabawasan ng 32,000. Tapos ang pangalawang kinuha, 58,656 ang kinuha. 0.52. Saan? Paano magiging safe ang BDO? Kaya nanawagan ako sa BDO, bakit nangyari to? Bakit nangyari to na nabawasan yung pera ko ng almost 91,000? Ang nakalagay lang BDO Consumer Loan Payment Promissory Note. Nakakainis. Nandito ka sa abroad. Nag-ano ka na safe yung account mo. Bakit ganun? Bakit nangyayari ganito? Pambihira yun. Bakit ganito? Kaya dun sa BDO, sa may mga account ng BDO, pakisagot po ng tanong ko. Bakit po nabawasan ng almost 91 yung pera ko? Nangiingig, nakakainis. Sobrang naiinis ako. Sana po matuunan ng pansin, matanong po kung bakit nababawasan yung account ko, yung savings ko. Talaga. Nakakainis. Nag-iipon tayo dito sa abroad. Tapos pagtingin natin sobrang nagulat talaga ako. Almost 91,000 ang binawas sa pera ko. Ang transaction February 18. Talagang kulangot na yan. Nakakagigil. Sino kaya yung magnanakaw na mamatay ka na? Pinaghihirapan ko yung pera ko dito sa abroad. Tapos kukunin lang ng ganun. Sana may paliwanag po ng video kung anong nangyari dun sa sa account ko. Talaga. At hanggang sa kasalukuyan ay sobrang stress kabayan, halos hindi na makatulog kung paano niya mababawi ang kanyang pera. Dahil ayon sa kanya ay hindi daw makontak ang customer service ng BDO. Kaya papapuntahin na lang niya sa BDO branch ang kanyang kapatid sa Pilipinas. 2 AM dito ng madaling araw. Kanina pa ako gising ng mga almost mag 1 AM. Dahil sa litsing BDO na to. Hindi ako makatulog. Hindi ko sila makontak. Hindi ako matawagan. Tinatawagan ko yung na-dial ko yung number lang binigay na international. Hindi ko matawagan. Gagawin ko dito. Tapos yung kapatid ko pinapunta ko sa BDO para sa concern kung bakit binawasan ng more than 92,000 yung pera ko. More than 92,000 pala yung dinidak dun sa account kong BDO. Halos wala pa ang tinulog. Sa Pilipinas, ayan na. Alas 9 na. Dito alas 2. Alas 2:12. Yung guys, yung oras Alas 2:12 sa Pilipinas. Kaya lang, 9:12 sa Pilipinas. Dito, alas 2:12 ang oras. Litsang video na to. Wala pa akong halos tinulog. Nakakagigil, nakakainit ng ulo. Hindi ko alam anong gagawin ko Bihira, kaya napakahirap talaga mag-ipon ng pera. Kahit ka ng kahit dito sa sa ibang bansa. Para magkaipon ka, tapos yung savings mo naman, bigla lang kukuhain ng wala kang kaalam-alam. Wala naman akong loan. Wala naman akong utang ni kahit $5 sa BDO.
Pag binawasan nila ng ganun, sobrang nakakalungkot. Pangyayaring ganun. Sobrang nagulat ako na bakit may deduct na 32,000 mahigit tapos 58,000 mahigit. Talaga. Also, wala pa tayong tinulugan dahil sa video to. Wala kaya sa may mga account sa video, mag-isip-isip kayo. Kusang nawawala yung savings nyo. Bihirang yan. Imbis nagpapahinga tayo dito sa abroad ng maayos. Wala ka nang tulog halos dahil sa pagkakayod mo. Tapos may stress ka pa dahil sa video to. Bihirang yan. Sobrang nakakalungkot ang ganito na pati tayong mga OFW ay hindi naligtas sa mga scammer ng bangko, lalong-lalo na sa may mga account sa BDO. Dahil tayong mga OFW sobrang nagtitipid dito sa ibang bansa para makaipon lang ng pera at mawawala lang ng ganun-ganun lang. Ano kaya ang aksyon ng gobyerno natin sa isyung ito?